lang po sa lahat ng anak ng Diyos out there. Thank you for clicking this video and the blessed day po sa inyong lahat. So, for today's video, ay mag-share po ako ng 5 ways how to improve your spiritual health. Pero bago ang lahat, gusto ko po munang magpasalamat sa aking mga subscribers. Maraming salamat po dahil nakaabot na po tayo ng 800 subscribers na po tayo. Please continue to support me and let's spread the love of God. So, maraming salamat po. And without further ado, let's move on to the video. Hello again! So, yun nga po. Ngayon ay mag-share po ako ng 5 ways how to improve your spiritual health. So, ang 5 ways na po ito ay ito lang po yung naisip ko na way kung paano natin i-improve yung sarili natin. So, sana po ay magustuhan ninyo at marami po kayong matututunan at matutulungan ko kayo kung paano nyo din po i-improve yung spiritual health ninyo. So, ang mga ways na to ay kinuha ko lamang po sa aking experience at kung ano sa tingin ko ay makapag-i-improve sa ating spiritual health. Simulan na po natin. Okay, so ang first ways natin how to improve our spiritual health ay ito po siya. Tadaan! So, yan. We need to hear the word of God. So, kailangan natin na pakinggan ang salita ng Diyos. So, dito na pumapasok yung pagpunta natin sa church para makinig sa salita ng Diyos, kung ano man yung message na sasabihin ni pastor. So, dun mo maririnig yung mga salita ng Diyos. So, hindi ka pupunta sa church para umupo lang at magpakita sa ibang tao na ikaw ay pumupunta sa church. So, hindi po dapat ganoon. So, pupunta po tayo para makinig sa salita ng Diyos at pakinggan yung mga advice ni pastor at kung ano yung sasabihin sa iyo ni pastor na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano. So, para ma-improve mo yung spiritual health mo. So, ito yung unang-una natin gagawin kapag tayo ay nagsisimula pa lang na mag-improve yung ating spiritual health. So, next ways how to improve our spiritual health ay ito po siya. Tcharam! So, yan. We need to read the Word of God. So, after hearing the Word of God, kailangan din nating basahin. So, dito na po natin bubuksan ang ating mahiwagang Biblia. Yan. So, dito na po natin matututunan kung paano basahin ang salita ng Diyos. Kasi, alam nyo, isa na yatang pinakamahirap basahin ang salita ng Diyos. Napakahirap intindihin ang salita ng Diyos. So, kaya ngayon, kailangan mong makinig sa sinasabing ng pastors at kung paano niya ina-explain yung salita ng Diyos at pinapaliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos para kapag babasahin niyo na siya sa inyong Biblia ay maiintindihan niyo kung ano talaga yung ibig sabihin ng salita ng Diyos na sinasabi ni pastor. So, yun po, kailangan nating basahin, saliksikin ang Biblia, alamin kung anong nilalaman ng Biblia kasi minsan, ang daming imposibleng basahin sa Biblia, ang daming hindi ka panipaniwala na salita ng Diyos. Kaya kailangan patunayan mo sa sarili mo na tama yung naririnig mo. So, kaya kailangan buklatin natin ang ating Biblia. So, next na ways how to improve our spiritual health ay ito po siya. Tadam! So, yan. We need to think the Word of God. So, after natin na marinig, after natin na basahin yung salita ng Diyos, kailangan din natin na ilagay sa ating isipan ang salita ng Diyos. Kasi, napaka-importante na ilagay po natin sa ating isipan ang mga salita ng Diyos para kahit saan tayo pumunta ay may baon-baon po tayo na salita ng Diyos. Kasi, para sa akin po, Word of God is our weapon kahit saan tayo pumunta.
So, yan po yung armas natin na mga Kristiyano kapag tayo gusto natin mag-improve ang ating spiritual health. So, kailangan ilagay natin sa isip natin, tanim natin sa isip natin, hindi lang sa isip kundi sa puso. Kailangan natin pakiramdaman ang salita ng Diyos at pag-isipan. So, yun po, kung gusto nyo i-memorize din ang mga salita ng Diyos, pwede din. Pag gusto nyo i-memorize yung 66 books ng Bible, pwede din. So, kung gusto mo din mag-quiz, so marami po tayong application dyan na mada-download na Biblia na merong mga quiz para ikaw ay matuto at maisaisip yung mga salita ng Diyos. So, kailangan mong i-assess yung sarili mo. So, our fourth ways how to improve our spiritual health ay ito po siya. Tcharam! So, yan. We need to talk the Word of God. So, bakit talk? Kailangan sabihin mo din yung salita ng Diyos. I-share mo din sa ibang tao yung salita ng Diyos. So, hindi lang dapat sa sarili mo. Hindi mo pinag-aaralan yung salita ng Diyos para lang sa sarili mo, kundi i-share mo din sa ibang tao. Kasi, napakasaya kapag yung share mo na salita ng Diyos ay yun pala yung makakatulong sa tao na kausap mo, di ba? Kasi napakadaming nadidepress sa mundong ito. So, minsan hindi nila alam kung ano yung makapag-liwanag sa kanila sa kanilang mga problema. So, kailangan mo i-share. Baka mamaya hindi natin alam na yun pala yung way para siya ay maligtas din na katulad mo, di ba? Yung sinabi mo ay yun yung rason kung bakit din nabago yung buhay niya. So, maliit lang na Word of God, pero kayang baguhin ang buhay ng isang tao. So, napakahalaga na i-share natin sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga may problema. So, kailangan i-share natin ng i-share ang salita ng Diyos para hindi lang ikaw yung maligtas, para lahat tayo maligtas. So, yun po yung sinasabi ko. Kailangan sabihin natin, i-share natin sa ibang tao. At kailangan hindi din tayo magsalita ng hindi maganda kasi pakapangit naman na nag-share ka ng Word of God pero nagsasalita ka din ng hindi maganda, di ba? So, kailangan na kapag salita ng Diyos sinasabi mo, kailangan din lahat ng lumalabas sa bibig mo ay positive lang, good vibes lang. So, hindi ka dapat nagsasabi ng hindi maganda. So, yun po yung iiwasan natin. So, para mag-improve ang ating spiritual health. So, our last but not the least na ways how to improve our spiritual health ay ito po siya. Tadam! So, ayan. We need to walk the Word of God. So bakit walk yung ginamit ko dyan? So, syempre, kapag walk, kailangan mo ng action. Kailangan mong gumawa. Diba, kapag walk, kailangan mong maglakad. Kailangan mo mag-move forward. Kailangan mong gawin din yung salita ng Diyos na naririnig mo, na nababasa mo at naisa sa isip mo at nasasabi mo. Kailangan nakikita sa personality mo, nakikita sa bawat galaw mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi naman pwede yung nag-share ka ng Word of God, aaral ka ng salita ng Diyos, pero nagnanakaw ka naman. Hindi pwede yung ganun. So, kailangan kapag ikaw ay nag-share ng Word of God, kapag ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, kailangan mo din isapamuhay yung mga utos ng Diyos na madami siyang utos. So, kung gusto nyong malaman, basahin nyo na lang po yung Biblia. So, doon po sa Exodus, marami po siya doon na mga utos ng Diyos. So, at saka, hindi lang po pala ito. So, dagdag kaalaman ko lang po, kailangan din natin matuto kung paano magdasal ng tama. Kung gusto nyong mag-video ako na kung paano magdasal ng proper, paki-comment lang po dyan sa baba para gagawan ko po yan ng paraan. So, i-share ko po yan sa inyo kung paano magdasal ng tama. So, kailangan din natin matuto kung paano magdasal, kung paano mag-meditate, kung paano makipag-usap kay God.
Kasi hindi mag-i-improve yung spiritual health natin kung hindi tayo marunong magdasal. Kasi ang prayer ay yun po yung connection natin kay God. So, parang yun po yung ways para malaman ni God yung mga kailangan natin, kung ano yung pinagdadasal natin, kung ano yung pinapasalamat natin sa Kanya. So, yun po, kailangan natin matutong magdasal. So, yun po yung 5 ways ko how to improve your spiritual health. So, hearing the Word of God, and after you hear the Word of God, you need to read the Word of God. And then, after reading, you need to think the Word of God. After thinking, you need to talk the Word of God. And last but not least, we need to walk the Word of God. So, kailangan gawin natin ang salita ng Diyos. So, kapag nagawa natin ito, sasabihin sa inyo ng Diyos na, ay, anak ko yan. At magkakasama kami niyan sa internal life. So, yun po, kapag nag-improve na ang iyong spiritual health. So, yun po yung na-share ko po sa inyo ngayong araw na ito. So, maraming salamat po sa pakikinig, at sana po kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up at consider subscribe, and pakiclick na rin po yung bell button para ma-notify kayo in case na mag-upload po ulit ako ng bagong video. So, maraming salamat po sa pakikinig, and thank you. God bless. Bye!